Leo, 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 September 15 to 21. Knock, knock, Leo. So, welcome po sa Scorp's Work Tarot. Another weekend po mga fellow OFW. Shout out ako. Kamusta po kayo? Here comes the sun. Maganda ang energy ni Leo. Maingay po sa background. Kung naririnig nyo, may truck na dumadaan sa kapitbahay. Yes. So, hopefully, masaya po tayo at healthy always. So, ingat po. Kamusta na lang sa mga kapatid nating nasa Pilipinas. Sana maayos na yung sitwasyon. Yung mga magnanakaw na yan. Pagod. Ayan o. Yung mga sneaky people in the night. Well, hindi night yun broad daylight na harap-harapang nagnanakaw. September 15 to 21, Leo. Tignan natin ang storyline ni Leo. So, magkwentuhan po tayo. Check natin kung ano yung magre-resonate. Don't take it seriously. So, tarot is depiction ng life cycle ng buhay natin. So, we need to be ready. Yan ang wisdom. Yes. So, wisdom, yung wisdom at experience ng tao, hindi yan nakukuha lang sa pag-upo at pag may meditate. It requires hard work. That's how it is. So, Leo, so this is a question of, are you ready? Are you ready to float again? Yeah? Yan ba yung energy mo ngayon? Palagi nasa introspection si Leo. Ano ba yung pinagmumuni-munihan mo? Yung next move? Or you just want to enjoy where you are now? Ganun yan Dalawa yung na yan You are going to you are searching for that true self. Lawaran tayo sa ganyan. Ano ba yung purpose ko? Bakit ko ba ginagawa ito? Nagpapakahirap ako sa pagtatrabaho. Yeah, those are the hermit moment. Gusto mo mag-isa at magkapilang at mag-laundry. There's nothing wrong on that. Yes. So, yan ba yung energy mo, Leo? Kasi to gain that wisdom, it's not easy. Yes. Walang shortcut po. Yeah. Katulad nitong Knight of Swords na ito. This is coming fast. Message, fast moving. You're thinking. The trick that needs decision later on to move forward, moving away. Ayan ang pinag-iisipan ni Leo ngayon. Ayan, nakatingin ka doon, no? Kino-correlate mo yung past sa future. Yeah. This is movement, Leo. Okay. Again, movement is not necessarily na physical movement po yan. Ito yung sign mo, being true to yourself again. Mukhang ito yung palaging theme ng message ni Leo. Ano bang nangyayari sa Leo? Or palagi ko napipick up yung the same group of people na okay, inspired action. Leo, ano to king of the jungle. They have that strength and the tenacity. Minsan yung burning desire, it can work both ways minsan. Yes.
pag sinabi kong it work both way, it can be to become too complex na yung energy surrounding you, the people na nakakasalamuha mo, they can get choke. Yes, it's either too much being pushy or being too inspired, nakaka-choke. Being too much love or being, yun nga, sensitive with the feeling of others, nakaka-choke. I think you need that balance. If you are working against the norm, okay, you know, yung setup standard natin sa pang-araw-araw na ginagawa natin, you have to find that balance. Meron bang sense yun? Balance in a way na you need that strength to make sure na yung balance mo sa sarili mo also will give that balance sa people na kasama mo at kinakasalamuha. Example siguro, okay, what is the example? Sa trabaho, okay. Leo, medyo, medyo aggressive din yan because of that, yung fire inside you, minsan, very strong, okay? And it can come, too strong. Yun ang sinasabi ko rito. Yes? You are introspecting, meron kang gustong i-analyze based dun sa nangyayari sa sarili mo, sa sitwasyon surrounding you, and you want to move na magkaroon ka ng ibang direction, maaring a change of something, mindset or whatsoever, to keep your inner balance. Para i-heal mo, you are also healing here, I can see. At the same time, kapag na-heal mo yung sarili mo, yung surrounding energy or the people na affecting your day-to-day will be healed if you're going to that direction. So ngayon gusto mong basahin yung set of rules. Parang bumabalik ka, okay. Meron kang ginawa, halimbawa nagluto ka ng sinigang. I always use that sinigang as my example. Yung sinigang, gusto mong ganitong ingredients. Now, yung mga taong kumakain ng sinigang, nagrereklamo, ngayon, babalik ka sa drawing board. Ano nga ba yung, baka meron akong makuwang recipe na yung sinigang, pag niluto ko, masaya naman sila lahat. Masaya ako, at masaya din sila. Yun ang hinahanap mo rito. Yeah, meron bang ganon, Leo? So ngayon, bumabalik ka sa drawing board, sa recipe book, hinahanap mo yung formula na yun. At kailangan mo ng disiplina kasi it's not something easy. Ang pagluluto ng sinigang na yun, na pag inihain mo, magiging masaya. Your inspired action is coming internally para if you want to serve that sinigang, you will have that balance. Hindi naman sila magrereklamo sa iyo at ikaw ang ituturo palagi yung sinigang mo maalat. You know? Yeah. Meron bang ganyan, Leo? Yeah, I always use that sinigang analogy if you gonna hear me kasi hindi kasi sa sinasabi sa tarot dito yung yung current situation po natin. Iba-iba tayo ng timeline. Pero that's how the energy flows. Meron bang ganyan, Leo? Ngayon, yung sinigang na yan, sabi ko sa'yo,
Maraming magagalit sa sayo dyan sa sinigang na yan. Okay, kaya it's a double-edged sword. Yung sinigang mo maalat, hindi mo mapiplease yung mga tao. That's what it means. However, parang ready ka na to take that plunge na, sige nga, baka sa akin ang pagkakamali ng pagluluto. Is that something na pinag-iisipan mo? Okay? Ngayon, dumating ka sa sitwasyon na yun because, okay, ginawa mo yung sinigang mo because yung sinigang na yun, yun ang natutunan mo in the past. Yun ang tinuro din sa'yo kung paano magluto ng sinigang. Yung lasa niya ay lasang nilaga. Yes? Kasi yun ang belief system mo. And affected ka rin doon sa situation na maraming choices at maraming ingredients na available. Yes? Pero sinusunod mo lang naman kung ano yung tamang yung tradisyon ng pagluluto ng sinigang. Pero yung mga kumakain ng sinigang mo, hindi na sila masaya. I don't see any. Okay, I don't see na, hindi ko sinasabi na hindi sila masaya. Pero, you want to have some radical change here. Yeah? And it needs to be fast. That's how it is. Kung yung ingredient mo sa sinigang, baguhin mo, you need to make it, baguhin mo na daw. At marami kang, okay, what is this 7 of Cups have to do with that sinigang? Meron kang choices dito. Or choices mo ito para, okay, again, mabalik ako sinigang. Palitan mo yung sinigang. Or palitan mo yung pinagsisilbihan mo. Multiple ways of making a decision. Okay? It's either sila yung magbago para enjoyin nyo na lang itong sinigang ko. Ito yung aking kakayahan para iluto ko. Wala akong alam na ibang paraan para iluto yung sinigang. Yes? Choices mo yan. Para sabihin mo, pagtsagaan nyo yung sinigang ko. Meron bang ganyan? Pero meron kang inspired action to change and also it affects you. Naapektuhan ka dun sa sinigang na nagko-complain sila. Yes? Yeah, okay. Ito yung tinatawag ko na miser mentality again. I think na ko na ito kay Leo. Nakita ko to kay Leo last time. Yung problema, kung ano man yung problema mo, bakit yun na lang yung niluluto mong ingredients sa sinigang, may option ka naman kunin mo yung susi, ito yung, put it this way, ito yung sinigang na yung ingredients ng sinigang na variation nasa loob noon. Bakit mo pinagsisintiran yung sitwasyon na yun lang yung kakayahan mong iluto? Okay, that's the thing. This is a simple way to give an example of that one. Yung talento mo, alam mo naman yung talento mo, hindi alam mo magluto ng another food to serve them. What holds you? Ano ang nagpipigil sa iyo para buksan yung library ng alam mong iluto? Nagse-self-pity ka. Feeling mo ikaw na lang ang palaging nag-iisip ng putahing iluluto at ihahanda. Yes? Meron mang ganyan. Simple lang, I just use the sinigang para hindi ako mawala sa storyline mo. Ayun ang nangyayari sa iyo. Baguhin mo na lang yan sa relationship mo and also the family dynamics or your office setting.
Yes, ang sa trabaho, yan, yung sinisilbihan mo, yung proyekto mo, yung mga ka-office mate mo, yun yung sinigang mo. Yun lang yung alam mong iluto eh. Pero actually, hindi naman yun lang ang alam mong iluto eh. Meron kang choice. Ngayon, yung choice na sinasabi dito is a choice of, o baka wala ka namang choice. Akala mo lang may choice ka. Oh, okay, yan ang yan ang issue. Yan ang issue, Leo. Bakit? Sinusunod mo naman yung yung patakaran eh. As far as you're concerned, alam mo na kailangan mong pumunta sa ibang direksyon para makuha mo yung balance na hinahanap mo. Kasi nga, yung sinigang mo, palaging kino-complain nila na yun ang ingredients based ng kabataan mo pa. Yan yung mga natutunan natin. Sinusunod natin. Tradisyon. Sinabi ng simbahan yan. Matagal mo nang ginagawa yan. Naapektuhan ka. Pero, anong gagawin mo? Naapektuhan ka. Dahil sa hindi masaya yung mga kumakain ng sinigang mo. Sa palagay mo, ikaw na lang palagi nagluluto ng sinigang. Pero ayaw mo namang buksan yung pintuan ng library mo. Kasi meron kang talento. Yun ang sinasabi. Leo, September 15 to 21, makukuha mo na yan eh. Pero ano yung hinihintay mo? Makukuha mo yung hinahanap mong magic formula. Huwag ka nang mag-center pa eh. Kasi ito na naman tayo na natapon na yun. Natapos na yun. Bakit ganun yung energy ni Leo lately? Sino ba naman ang ayaw ng lahat mo ng kumakain ng sinigang mo gusto mong palaging masaya? You're looking it inside, outside. Parang gano'n. Alam mo yung nasa bahay ka, nakita mo yung loob ng bahay, pero nasa labas ka. Iba yung view mo doon sa bahay sa loob. Kapag nasa labas ka, nakikita mo kasi yung bintana may glass, may glare siya, nakikita mo siya. Pero hindi yun ng angulo noong una, hindi mo nakikita yung kulay ng silya, hindi mo nakikita. Alam mo, may cabinet doon, may silya, may electric fan, may TV, yes? Pero may glare siya. Yun ang hinahanap mo. May glare siya. Alam mo yung standard ng bahay na pag sinilip mo, ayun yung bintana, nakita mo, okay, may TV sila, may silya, mayroong cabinet, may mga dekorasyon, may painting akong nakita doon, mayroong ganyan. Okay, yun ang, nakita mo yun, definitely. Pero, dahil sa glare, hindi mo makita yung buong, hindi mo ma-appreciate yung itsura ng buong bahay. Ano yung kulang mo doon? Ano yung kulang? Hinahanap mo eh. Meron ka hinahanap na bakit sorry. Nagtatanong ka sa sarili mo eh. I can see here, I can smell here. Nagtatanong ka sa sarili mo. Ano yung maling ginawa mo? Again, hindi mali po. Ano yung choice mo na ginawa in the past kung bakit ka nasa sitwasyon ngayon na yung sinigang mo hindi sila masaya? Yes. Yun naman same sinigang, yun din ang ginagawa mo even before eh. Pero you made some choices before. Meron bang ganyan, Leo? I-shuffle ko pa para tignan natin yung life story ni Leo. Ayun na naman tayo sa toxicity. Sakit natin yan minsan eh. Sakit natin yan minsan. Ano yung ginawa ni Leo na yan?
You did something I can see here. Okay. Sorry. Inom lang po ako. Yeah, okay. Knight of Cups. Knight of Cups. Okay, kung naghahanap ka ng attention at emotional level, yan eh. Kasi hinihintay mo yun eh. At ikaw ang magdesisyon. Huwag mo hantayin, ikaw daw ang magdesisyon. Bakit pinahihintay mo silang magdesisyon for you? Ayan, no? Ikaw na rin ang magtapos daw and go forward. Kung ano man yung gustong tapusin. Kasi hindi, nagbabalanse ka eh. Meron kang decision. Oops, may bumagsak yata sa kapitbahay. Yung inspired action mo, inspired lang yun, inspiration. Leo is known for that inspiration. Eh, wala kang mang ginagawa palang action. Kung naghihintay ka ng sila ang magbigay ng offer, again, offer ko, ano depende po on definition. Ano ba yung, minsan kasi, okay, anong maganda example dito? Okay, magluluto ako ng sinigang, okay? Ngayon, puro na lang sabi-sabi na, sige, ako naman magluluto ng sinigang kasi hindi maganda yung sinigang mo, okay? Naghihintay ka naman nila na sila naman ang magluto para masabi mo na mas masarap yung niluto mo sinigang. Well, wag mo na hintayin yun. That's how it is. Bakit ka maghihintay na something na hindi naman darating o ayaw namang magluto ng sinigang? Nakuha mo? Ay, patulin mo na yun. Ikaw daw yung gumising daw. I think this is coming from again, heartache. Yung hindi masayang sinigang na niluto mo, definitely, hindi ka masaya din kasi meron kang effort na nga eh. It requires you a lot of strength to make that all sinigang eh. Okay, you follow the rules, you follow the books, pero hindi pa rin masaya. Ngayon, sabi nila, magluluto akong sinigang para matikman mo kung paano ang sinigang na tunay. Well, don't expect for them to cook that sinigang for you. I think you're smart enough to realize that. Ngayon, yung inspired action mo, I think it's a shift. It's a shift of your mindset. Pwede ka magluto ng ibang putahe, mamili ka, or wag mo na silang pagsilbihan ng sinigang. As simple as that. Yes? Pero bang ganyan? Naka-relate ka ba, Leo? Yeah. Kasi minsan yung paulit-ulit, nakakapagod. Pero naghihintay ka eh. Huwag ka maghintay. Sabi dito, there's more to sinigang. Sabi, alam mo yung tipong maliit na bagay na lumalaki? Yun eh. And you keep on repeat and repeat and repeat. And you ended up with the same. Sige, magluluto ako ng ibang putahe. Pero pagkaluto ng sinigang, hindi pa rin ayon ng ibang putahe. It go back to the same drawing board na yung tinola mo eh. Bakit parang hindi tinola, hindi rin sila masaya? Nagluto ka ng fried chicken. Bakit yung niluto ko parang hindi pa rin masaya? Ngayon, yung choice na yun for make you feel you feel whole kasi it affects you na parang ako na lang gumagawa ng effort na magluluto ako ng iba-ibang putahe pero hindi pa rin masaya. Anong gagawin ko? And then, hindi ka na lang magluto. Because nag-expect ka sa kanila na sila naman magluluto para matikman, ma-compare yung sinigang mo sa niluto mong sinigang. Pero, yung inspired action na yon, it should be coming from you to tell them, well, kung ayaw yun, ito lang yung kaya kong iluto, magpasalamat kayo. Huwag kayong mag-complain dun sa sinigang ko.
Kasi yung headspace na nagrereklamo sila sa niluto mo sinigang, it affects you. Merong ibang choices, definitely. Pero I think it's your mindset that you have to, dito. You have to shift. You have to shift here. Yung mindset mo, sometimes meron tayong ganun eh. Meron tayong ganoon. You know. And there is always something new. That's how it is. There is always something new na better. Again, i-shift nyo yung analogy ko na iba-ibang putahe sa how it plays out sa timeline po natin. Kasi ito ongoing ito eh. Ongoing po ito. Ongoing ito. If you want the change, it will happen. Pero saan daw yung manggagaling yung change mo kung ikaw yung makakasagot din yan? Your question, yung answer na hinahanap mo is coming from you also, Leo. Yun ang nakikita ko dito. Ayun ang nakikita ko rito. I don't see any other people here. I don't see any other people here. Meron ka bang Virgo na kaibigan or something? Si Virgo ba yung pinagluluto mo ng sinigang? I don't see any third people or heavy tong introspection mo na ito. Where is this coming from? Bakit ka naghahanap ka ng plan A, plan B, plan C? Naghahanap ka ng plan A, plan B, plan C to plan Z. And you're killing yourself because you're trying to find that answer. Siguro maybe yung plan A, plan B, plan Z ang dapat gawin mo yun yung somebody looking from inside, looking to inside, outside. Okay, it's a different perspective. You should change it. How about you look from inside, outside? Iba yung perspective mo, diba? Ito yan eh. Wala kang, and it causing you nightmare. Kasi nasa isip mo, TV on, yung nasa loob ng bahay, TV, I can see, kasi shape ng TV or whatsoever. Pero may glare siya, di ba? May glare siya. Maaring hindi pala TV yan, it's a painting. You know? So, yung sinigang mo, actually perfect naman pala. Kaya lang, pag sinilbi mo yung sinigang mo, mas marami kang ngak-ngak. You know, that kind of thing. It's not the sinigang who is the issue. Oops, yeah. Okay. Yeah. Meron maganyan. Leo, September 15 to 21. Kuha lang ako ng this is ongoing. This is ongoing. Until you take out your blindfold and you need a lot of mental strength here. This is very mental. Sa isip mo ito eh. It's playing very difficult sa isip natin. Leo. Kuha ako ng Moon Oracle. September 15 to 21. Mostly nung reading ko in the past it has the same theme. Bakit po kaya? Anong pinagdadaanan ni Leo lately? Parang ganyan. Parang ganyaan. Yes? So, ibang angulo ito nung if you read my other story, it's about the mindset. Bakit ganoon? September 15 to 21, Leo.
Okay, kuha tayo ng ano. Ibigyan mo ako ng isang oracle card. Moon. Moon, oracle card, moon. Oops, tapos magluluto ako ng ano, ng sinigang para pananghalian. O, dalawa yung ibinigay. Tatlo. 1, 2, 3, 4 pala. O, napakaraming message. Basahin natin. Baka merong iba-ibang maraming Leong nanonood. Tignan natin kung anong para sa iyo. Isahin natin si Libra. Kung meron kang kaibigan na Libra, ito yung mga message ng mga friends ninyo. Avoid making serious decisions and instead focus on creating harmony within your relationship. Tama ba yung sinabi ko? Yung sinigang mo, hindi yung problema yung sinigang. Nagngangak ka after the sinigang. Yes? Baka yung typical, okay. Alam ko yung dynamics na yun eh. So, ito yung nag-serve. Tapos, baka hugasan mo naman ito pagkatapos. Yes? Hindi ka pa nakakakain. Meron ng angas. Yes? Totoo, hindi. Leo. September 15 to 21. Sabi ng kaibigan ng mong Libra. Okay? Hindi na ako kukuha dito kung ano tong angulo na ito. I think this is that one. I can see this one. Okay? Kaya nanimbang ngayon. Okay? Itong sabi naman ng kaibigan mong Taurus, kung meron kaibigan Taurus, now is a time to focusing on finances and practical matter. Yes? Practical matter. Ito to. Kasi nga nawala, na out of balance ka eh. Out of OP. Out of place. Small things, meron ng libro yan eh. Parang, don't worry on small stuff. Something like that. Yeah? Okay? So, mag-focus ka doon. Baka sakali bago yung perspective mo. Did I say perspective a while ago? Okay? Mental, di ba sabi ko? Yan ang kaibigan mong Taurus. Okay? Ngayon, kung meron kang kaibigang Aries, sabi ng kaibigan mong Aries, nakikita ba sa camera? Yeah. Remain sensitive to others to avoid confrontation. Yan sinasabi ko, yung confrontational na yan eh. Ano ba ang confrontational here? Okay. Okay. This one is all about inspired action and making decision, new opening. Okay, this is decision. Okay, so it can be confrontational. Now I have a Knight of One here because Knight of One, ano yan eh, very fiery yan eh. Fiery, apoy ka eh. Ayan no. Yeah, confrontation. Sensitive to others. Yan yung sinabi ko yung sinigang. Ay, pagkatapos nito bumunta ka sa palengke, kumuha ka nito, tapos ito, maglinis ka ng bahay. Yeah, okay? So, that's confrontation. Hindi yung sinigang yung problema pala. Yan ang sabi ng kaibigan mong Aries. Ngayon, cow. Meron bang ganyang, anyway, sabi, moon ng totem cow. Sabi dito, a new beginning or even a new life may be blooming. I think that's what you need. Sinabi ko perspective a while ago, no? It's not the sinigang. It's your way of serving the sinigang that make that, yung dynamics of things. If you want to have a new direction, there is expansion. Expansion, not necessarily an expansion going to another country or what. Expansion is opening up yung relationship dynamics mo presently na sila naman ang magluluto noong sinigang. Kasi yung approach mo is different from yung inspired action. Hindi nangyayari because you're not doing anything and they're not doing payback. And I don't think it's payback. Hindi reciprocate yung pala. Tama? So, if that happened, that's a new beginning. That's a new life. Agree?
Hindi mo na kailangan sabihin, linisin nyo yung kwarto pagkatapos. Okay? Or laban nyo yun pagkagamit. Gagawin na nila yun because that's a new beginning. New beginning or new life may be blooming. Siguro after you solve all this issue, mukhang ikaw yung inspired action and reaction. So, yun ang sabi ng mga kaibigan mo. Ni Aries, ni Taurus, at saka ni Libra. At saka, cow. Yeah, parang nasa farm ito. Wow, parang gusto kong kumain ng steak nito. Yes. So, Leo, meron bang ganyan? So, I think this is ongoing. Ongoing and ongoing. Hindi mo makita yung answer. Pero yung answer pala nasa iyo. Yeah? So, September 15 to 21 po, Leo. So, yeah, shout out po kayo kung nag-resonate. So, yung sinigang na explain ko dito. So, see you again. Salamat po.